mapasalamatan ng Diyos sapagkat binigyan niya tayo ng buhay. Tama? Hindi lamang buhay, kundi naranasan natin yung maging masaya. Siyempre, naranasan din natin ang malungkot. Sino dito yung nakaranas ng kalungkutan? So, lahat nakaranas. Lalo na nung nagdaang panahon o nagdaang buwan ay nakakalungkot talaga isipin sapagat lahat po ng bagay ay tumataas. Di ba? Pagkain, unang tumaas yung gasolina. Nakakalungkot po yun kung ikaw ay mayroong sasakyan o gumagamit ng sasakyan. So kapag tumaas po yung gasolina, ibig sabihin lahat po ng pangangailangan ng tao ay tumataas. Pero sabi po ni Apostol Pablo, ang lahat ng bagay na ito ay naranasan niyang guminhawa, naranasan niyang maghikaos, naranasan niya yung matinding pagsubok, lalo na sa kanyang pananampalataya. Pero sabi niya, ang pinaka-importante, sabi niya, nais niyang makamtan yung pangako ng Panginoon. Ano po yung pangako ng Panginoon? Yung buhay na walang hanggan. Sayaw man natin sa hindi, talagang darating ang panahon, tayo ay mawawala dito sa mundo. Tama po ba? Amen. Tayo kasi ay parang ekstranghero lang. Hindi nananatili. Kaya mapalad po ang tao kapag siya ay umabot na sa tingin natin ay umabot siya ng... Si nanay, ilang taon na po? Papa. O 70 na si nanay. Sino pa ang pinakamas matanda? Sige. Ay ilang taon na si Ate Tess? 7, meron pa pinakamatanda, wala na. Ay, di ba, mapalad po si nanay pag umabot ng ganon. Kasi sa panahong ito po, ang mga tao ay bibihira na. Maliban na lang, kung ikaw talaga ay nabubuhay sa mga probinsya, alam ko, mga tao sa probinsya talagang umahaba ang buhay. Bakit? Kasi yung mga kinakain nila ay more on natural. Pero minsan hindi na eh. Di ba? Kasi pag umabot ka na ng 50 plus, kadalasan yung iba mayroon ng maintenance eh. Pero nang ginagamit na maintenance, hanggang umabot ka ng 70. At salamat sa buhay ni nanay, no? Umabot siya ng 70. Mapalad po siya, no? Kasi mayroong mga tao na minsan hindi na umaabot ng ganon. Pero ito yung ninanasan ni Apostol Pablo. Kasi darating ang panahon, talaga hindi siya mananatili sa mundo. Yung ninanais niya, yung panghabang buhay. Yung walang hanggang buhay. Sa kabila po yun. Ang tanong, Pastor, paano po ba mangyayari mga bagay na yon? Ang sabi niya sa verse 14, nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, ang buhay na hantong sa langit. So lahat ng tao ay may desire o mayroong pagnanasa na mapunta sa langit. Tama po ba? Wala pong tao na gustong pumunta ng impyerno. Wala. Kasi kung papansin natin dito sa mundo, naranasan natin yung hirap, naranasan natin yung problema, at minsan yung problema nagiging dahilan kung bakit nakakaramdam tayo physically sa ating mga katawan. Tama? Lalo na po yung umiidad na, ayaw man natin sa hindi, talagang nangyayari yon. Kasi minsan yung stress, yun ang nagiging dahilan kung bakit nakakasakit ang tao no? Pero ang layunin ni Apostol Pablo, yung kamtan ng buhay na walang hanggan. At ito yung pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sapagkat sinasabi niya doon sa aklat ng John chapter 3 verse 16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ibig sabihin, gusto ng Panginoon na maranasan natin ito. Kailangan meron lang tayong gawin. Ano yon? Manampalataya. Pero yung pag-ibig ng Diyos ay walang kapantay. So, sino po yung ditong, siguro nung bata pa kayo ay nakapanood na kayo ng movie about Jesus Christ, tama? Hanggang ngayon, minsan napapanood nyo pa at minsan actual na ginagawa ng mga tao. Diba? Yung nagpapapako sila sa cross.
Pero wala pong makakampantay sa ginawa po ng ating Panginoon. At yung pangako niya na sino mga sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun po yung plano ng Panginoon, no? Sapagkat ang plano po ng Panginoon ay napakaganda. Hindi lamang dito sa sanlibutan ito, kundi dumating man yung panahon na tayo ay pupunta na at babalik na, nawa, maranasan natin yung pangako ng Diyos. Ano po yung pangako? Buhay na walang hanggan. At ito yung ninanasa ni Apostol Pablo. Sapagkat alam niya na darating talaga ang panahon ay hindi siya mananatili sa mundo. Kaya ito ay sinishare niya sa mga taga-Pilipos na ito yung naisin. At ito po yung layunin kung bakit tayo nag-e-exist dito sa mundo. Kaya ang aking panalangin po, hindi po isang aksidente kung bakit kayo nakarinig na salita ng Diyos sa pagkakataon to. At naniniwala po ako na si Nanay Myrna po ay ginamit para maibahagi ang salita ng Diyos at maranasan din ninyo yung pangako na inihanda ng Diyos sa kanyang buhay, maging sa inyo. At naniniwala din po ako na si Nanay Myrna ay nananalangin na hindi lamang siya makaranas ng pangako ng Panginoon, lalo na sa mga kaibigan niya. At yun po yung desire niya na makarinig kayo ng salita ng Diyos. Kaya ito yung pagkakataon. Kaya hindi po isang aksidente kung bakit meron po tayong pagbabahagi ng salita ng Diyos. Hindi lamang dahil birthday ni Nanay. Ito po ay itinakda ng Panginoon. Sapagkat ang araw na ito ay napakalaga, hindi lang sa buhay ni Nanay Myrna, kundi sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kaya ang aking pong panalangin, no, na sa pagkakataong ito, hindi po isang aksidente. Pastor, paano mo naman po namin mararanasan yung pangako ng Diyos? Ang sabi ng Panginoon, sumampalataya po kayo sa Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang sabi ng aklat ng John, in chapter 6 verse, ako ang daan at ang katotohanan. Walang makakaparoon sa Ama, maliban sa akin. Kaya ako po nagpapasalamat, hindi ko man kayo kilala at hindi nyo rin ako kilala. So by the way, magpapakilala muna ako. Ako po si Pastor Ruel at ako po ay dito po nag-mission sa lugar ng Tayabas. At sila po ay mga nakilala ko, ang pamilya po ng Mendoza, si Nanay Myrna, Kuya Richard, si Tate Rick, at saka si Kat. Sila po yung mga nakilala ko dito. So kasama po namin sila sa gawain. So wala pong ibang desire si Nanay na kundi makarinig ang kanyang mga kaibigan. Kaya ito po yung pagkakataon. Kaya ako po nagpapasalamat sapagkat naniniwala po ako ang Diyos ay may layunin. At ang layunin na ito ay kung makamit natin yung pangako ng Diyos. Ano yung pangako? Yung buhay na walang hanggan. Napakaikli naman po para maranasan natin. Una, sumampalataya tayo. Pangalawa, siyempre aminin natin na tayo talaga ay makasalanan. Tama? Wala naman perfectong tao. Baka mamaya, nung lumabas ka ng bahay ninyo, simula kanina, baka hindi natin alam, nakagawa tayo ng pagkakasala. Ito yung pagkakataon na pwede tayong mag-repent. Sapagkat sinasabi ng aklat ng Roma in chapter 3, verse 23, ang lahat ng tao ay nagkasala, kaya walang makaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So, anong dapat natin gawin? Hingi tayo ng tawad. Sapagkat yun ang way para maranasan natin yung pangako ng Panginoon. Di sa anong paraan naman, Pastor? Simple lang. Sumunod lang kayo sa maikli kong panalangin. Panalangin na nagagaling sa ating puso. No? Sapat ako'y naniniwala, ang sabi ng salita ng Diyos, saan man may 2 o 3 na nagkatipon sa kanyang pangalan, siya'y naroon sa kalagitnaan. At naniniwala ko, kung nasaan ang pangangaral ng salita ng Diyos, nandoon ang Panginoon. So, Pastoran, ang tanong, handa na ba tayong tanggapin ng Panginoon? Amen. Kung handa na po tayong tanggapin, manalangin na po tayo. Itong panalangin ito ay panalangin pagtanggap sa atin. Simple lang po. Ikaw at ang Diyos lang ang tanging nakakaalam. Ito yung way na para maranasan natin ang pangako ng Diyos. Sabihin po natin, Panginoong Hesus, narito po ako, nagpapakumbaba. Patawarin niyo po ako
sa aking mga kasalanan, simula sa pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Sulat mo rin aking pangalan diyan sa langit, sa aklat ng buhay. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po mananalangin. Panginoon, kami po ay